Hi and hello! Magandang hapon. Tayo ay may live ngayon kasi ah maraming nagtataas ng kilay sa ating mga Katoliko, no? Magsa-share muna ako. Ipaki-share muna yung live para maraming makanood. Paki-share po yung live natin para ma-reach natin yung mga kapanalig natin regarding dito sa pag-uusapan nating paksa. Mahalaga to na maiparating din natin sa kanila kung ano yung stand. Paki-share po yung live. Maganda po itong topic natin. Ito po ay talagang ibinabato sa atin ng mga sulpot. So maganda na maipaliwanag din natin ito ng maayos kung ano ba yung stand natin kasi tibang sinasabi nila tayo daw mga Katoliko, tayo daw ang bumuo ng Bible pero tayo naman daw yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ay di sila na. Kayo na. Promise, kayo na talaga. So, wait lang po. Nagpato sa atin ng mga sulpot. So maganda na maipaliwanag din natin ito ng maayos kung ano ba yung stand natin kasi ibang shout out po sa inyong lahat. Hello, kamusta? Maganda ang ating topic. No? Kayo talagang mga Katoliko kayo, yun ang sinasabi ng sulpot. Kayo talaga, no? Tayo daw bumuo ng Biblia, pero tayo daw mismo ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos. So, simulan na po natin, no? Kasi mabilisan lang ito. Sa totoo lang, hanggang ngayon, ano pa ako, lutang. Kasi nag-iisip pa ako ng pwede kong aralin. Yung kakaiba naman, no? Yung kakaiba. So, nag-iisip pa ako kung ano yung magandang maituro, no? Sa inyo. Para hindi naman pare-pareho yung mga stand ng mga defender, no? Gusto ko syempre iba naman ako sa kanila. Gusto kong maiba yung topic natin. So, wag yan nating patagalin ha. Okay. Tanong. Shoutout kay Ate Duhat Kadati. Hello po kay Ate Charmaine Pobre. Hi po sa mga nanonood. Hi and hello po sa inyo. No, at mabilisan lang po talaga ito. So, tanong. Ang sabi ng mga sulpot, bakit hindi daw sinusunod ng mga Katoliko ang Biblia kung sila ang nag-compiled neto? Bakit hindi sinusunod ng mga Katoliko ang nilalaman ng Biblia kung tayo naman daw ang bumuo? Hindi ba? Yan yung usual, typical, na laging sinasambit ng mga iba't ibang kulto. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas din ng ating bansa. Shout out Kuya Ruel Balala, see you soon. No? Paulit-ulit nilang sinasabi, kayong mga Katoliko, hindi nyo sinusunod yung nakasulat sa Biblia kahit kayo ang bumuo niyan. O may umiiyak agad na iglot, si Anton Sergio. O, di ba? Di pa ako nagsisimula, may umuusok na. Okay. Yung ganitong statement ng mga sulpot na kulto at isa na rito si Anton Sergio ng Iglot, yan ay stand ng mga pambatang latagan. Yang mga ganyang tanong na kayo bumuo ng Biblia pero hindi nyo naman sinusunod yung nakasulat, napaka-pambatang latagan po yan. No? At yung mga stand nila, Diyos ko naman, ang dali-dali lang ding sagutin. Napakadaling sagutin yan. Bakit? Unang-una, yung mga ganyang klaseng tanong, yan ay maling tanong kung gagamit tayo ng logic. Yung sinasabing, kayong mga Katoliko, kayo nag-compile ng Bible, di nyo naman sinusunod yung nakasulat dun sa loob. Yan po ay tanong na walang logic. No? Na mababa ang logic. Bakit? Dahil yung mga tanong na ganyan,
yan ay tinatawag na begging the question. No? Bakit begging the question yung tawag sa mga ganyang klaseng tanong na tong Katolikong to, sila nag-compel, hindi nyo naman sinusunod yung nakasulat, kaya mali kayo. Hindi kayo tatag ni Kristo. Bakit? Dahil kalimitan, kadalasan, usually, ang mga sulpot na ito ay nag-a-assume na tama ang kanilang pagkakaunawa sa bawat talatang nakasulat sa Biblia na siyang Katoliko ang bumuo. No? Feeling kasi ng mga sulpot na ito, na kultong ito, no? Na kung ano yung nabasa nila sa Biblia, yun na agad yung tamang interpretasyon. Humawak lang ng sitas, humawak lang ng Biblia, nakabasa ng ganitong nakasulat, feeling nila mga Bible scholar sila. Tama na agad yung interpretasyon nila kasi nakasulat sa Tagalog. Kung magaling ka sa English, nagbasa ng Biblia, English translations, feeling nila yung translations na ay yung kahulugan ng binabasa nila, yun talaga yung konteksto. Pero hindi naman talaga nila alam yung mga exegetical context sa bawat Bible kasi ang nasa likod po niyan history. Hindi tayo pwedeng gumamit na lang lagi ng based on our interpretations. Kaya nga may mga Bible scholar eh. Hindi ba? Bakit kailangan pa ng Bible scholar? Gano'n naman pala kadaling intindihin ng Bible eh. Bakit may tinatawag na Bible scholar? Dahil malalim ang nilalaman ng bawat talata sa Biblia. May mga pagkakataon na pwede nating basahin o gamitan ng literal na pangunawa ang Bible but not all the time. Bakit kailangan pang mag-aral ng mga dalubhasa para maintindihan ng Biblia? Ganun naman pala talaga kadali. Hindi ba? Magbasa tayo ng Bible. Ay, itong interpretation ko, kung ganun pala kadali, di sana lahat tayo rito Bible scholar. Kung ganun kadali, sana lahat tayo dito dalubhasa. Pero bakit may mga kinikilalang dalubhasa? Dahil hindi po lahat ng mga nagbabasa ng Biblia ay pwedeng maunawaan kung ano ang gustong ipakahulugan nun. Hindi lahat po na nagbabasa ng Bible ay may kakayahang intindihin kung ano yung gustong ipunto ng bawat talata, ng bawat salita. Okay. Kasi dito sa mga sulpot na to kayong mga sulpot kayo, dapat kasi unang-una, tinatanong nyo muna kung tama ba ang pagkakaunawa nyo sa mga binabasa nyo sa Biblia bago kayo magsalita na kaming mga Katoliko ay hindi sumusunod sa kautusan. Bago kayo magsalita at mag-akusa sa aming mga Katoliko na kami ay hindi sumusunod sa loob ng nasa Biblia, sana tinanong nyo muna kung ano yung konteksto ng binabasa nyo. Para lang yung batas trapiko Di ba? Batas trapiko, lahat ba ng motorista sumusunod sa batas trapiko? Hindi. Tama po? Ganon din sa mga Katoliko. Hindi porket na kaming mga Katoliko ay nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin perpekto na yung pagkatao namin. Ibig sabihin 100% kaya naming sundin lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Kaya nga kami humihingi ng paumanhin sa Diyos. Nagdadasal kami, Panginoon, patawarin mo kami. Bakit? Bakit? Dahil hindi po kami perpekto. At hindi porket ang Katoliko ang nag-compiled at ang mga Katoliko ay hindi tuwirang nasusunod ang nakasulat sa Bible, ibig sabihin mali na yung Bible. Mali na dahil kami nag-compiled, mali yung ganong mentality. Kahit na anong gawin nyo at sabihin ninyo na pagkaakusa sa aming mga Katoliko, kami pa rin ang bumuo niyan. At yung authority ng pagkakabuo ng Biblia, kahit kailan hindi nyo yan pwedeng kuning titulo. Whether na magkamali man ang maraming Katoliko, malugmok man sa pagkakasala, hindi man nila 100% masunod ang kalooban ng Diyos, but the fact is, and the point is, kami ang nag-compiled ng Bible. Pwede ba yung ganon na halimbawa, isa kang Buddhist, nagbasa ka ng Bible,
tapos yung nilalaman ng Bible nasusunod niya. So, ibig sabihin ba nun, dahil nasusunod niya yung Bible, hindi na siya Buddhist? Buddhist pa din. Ganon din kayong mga protestante. Kahit may mga ibang mga protestante dito na namumuhay sa kabanalan, sabihin na natin ganon, kahit sabihin nyo na sinusunod nyo yung nakasulat sa loob ng Biblia, kailangan yung tanggapin ng katotohanan na hindi pa rin sa inyo yan. Kailangan yung tanggapin ng katotohanan na yung ginagamit yung Bible ay binuo ng simbahang Katolika. Pangalawa, yung mga nakasulat sa Bible, meron yan ay binubuo. Yan. Yang mga nakasulat sa Bible, meron tayong mababasa dyan na 10 utos ng Diyos. The 10 Commandments. At yung 10 Commandments na yan ay batas ng aming simbahan para sa mga mananampalataya. Meron kaming batas kung paano namin isasagawa ang pagiging Katoliko namin. Meron kaming kinakailangang sundin na mga pamantayan bilang isang Katoliko. Pero yung mga pamantayan at batas ng simbahan ng Katoliko, hindi po lahat ng kaanib dyan, kaya naming sundin yon. Kasi tao po kami. Hello? Hindi kami anghel na sinasabi ninyong sugo ninyo na napaka-perpekto ang tingin nyo dun sa sugo nyo. Kaming mga Katoliko, hindi kami perpekto. Meron man kaming kailangang sundin para mamuhay sa kabanalan, pero hindi lahat ng mga Katolikong kaanib kayang gawin yun. Kasi tao kami. Kaya hindi kayo pwedeng magsabi na tong mga Katolikong to, kayo lang ang bumuo pero hindi nyo sinusunod ang nasa loob ng Biblia. Para sabihin ko sa inyo, ang Catholic Church ay may mga banal. May mga santo na matay ng matuwid. Paano yung mga yon, yung mga saints namin, namatay sa kabanalan? May sumusunod ng buo na nakasulat sa loob at labas ng Biblia. Hindi kami magkakaroon ng saints kung walang sumusunod sa nakasulat sa Bible. Hindi kami magkakaroon ng mga hindi nabubulok na mga santo, ng mga banal, kung kami ay hindi namin nasusunod yung nakasulat sa Bible, at lalong hindi lalaganap ang pananampalatayang Kristyanismo sa ilalim ng Catholic Church kung yung nakasulat sa Bible na yan ay hindi namin sinusunod. Sinusunod namin yan. Kaso hindi nga lang lahat ng tao kayang sundin yon. Pero may mga Katolikong nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Isa na dyan si Pope John Paul II, na canonized na saint. Si Carlo Acutis, namatay ng banal. Sumusunod sila. Pero hindi lahat ng tawag na ito, hindi lahat ng tao ay katulad ni Carlo Acutis. Hindi lahat ng tao katulad ng mga apostles. Hindi lahat ng tao katulad ni Maria. Hindi kami lahat pare-pareho. May mga tao na nawawala sa kabanalan dahil sa kahirapan. May mga tao na hindi nasusunod yung laman ng Biblia dahil sa depresyon. May mga taong hindi nasusunod ng buo ang Biblia dahil saan? Sa problema. At hindi lahat ng tao ganun katatag. Hindi lahat ng Katolikong kaanib ay matatag para maging consistent yung pagsunod nila sa kautusan, including me. Pero ganun pa man, hindi man namin masunod ng ibang mga Katoliko ang lahat ng batas na nasa Bible, but to the fact na nabuo ng Catholic Church yan, it means yung mga nakasulat dyan ay ginagawa na ng mga sinaunang Kristiyano. Yung mga batas, yung mga pamantayan sa ilalim ng pagiging Kristiyano nyo, bago nyo malaman yung mga yan, kami muna unang nakaalam. Bakit? Kami kasi bumuo niyan. At bago namin yan buuin, yung Biblia na yan, may mga sinaunang Kristiyano nang namumuhay sa kabanalan. Kaya naging banal, naging santo. Kaya ang daming saints ng Catholic Church. Hindi nyo pwedeng porket may nakikita kayong pagkakamali sa simbahang Katolika, ay i-generalize na natin. Hindi natin pwedeng i-generalize na dahil si Sanrio ganito, bakla to si Sanrio, ibig sabihin lahat na ng mga defender bakla.
Dahil lang ba may nakita kayong tomboy na ipinaglalaban ng simbahan, ibig sabihin ba lahat na tomboy? Hindi. Ang pagiging katoliko ng bawat isa sa ilalim ng aming simbahan, kami ay binibigyan ng kalayaan kung paano namin i-express ang aming pananampalataya sa tao. Hindi kami kahit kailan kinokondemn, hindi kami kahit kailan hinuhusgahan ng aming simbahan kung paano namin sa inyo ipaparamdam yung faith na meron kami. Pero kami, bilang kami ay mga kaanib ng simbahang Katolika, tinatanggap namin na kami ay nagiging marupok at mahina. Kaya nga meron kaming kumpisal eh. Kasi kung ang lahat ng kaanib ng Katoliko ay susunod sa nakasulat sa Bible, para saan pa yung confession? Bakit kailangan pang magkumpisal? O, hindi ba? Kaya kami may kumpisalan, kaya kami nagkukumpisal dahil alam ng aming simbahan, alam ng aming Panginoon na kaming mga tao ay mahihina. At kapag dumarating kami sa kahinaan, kami ay dapat pumunta sa kumpisalan para humingi ng tawad. At bukod doon, kami ay nagkaroon ng debosyon katulad ng Santo Rosario. Mga panalangin debosyon bilang pagpapakita ng aming pagpapakumbaba pagdating sa aming pananampalataya sa pagiging mahina namin bilang tao. Magalit ka pa nga lang sa kapwa mo, kasalanan na yun eh. Mag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa mo, kasalanan na yun. Kaya wag yung pipilitin na dahil maraming mga Katoliko ang hindi perpekto pagdating sa pagiging Kristiyano nila ay nangangahulugan na mali na ang aming simbahan. Hindi mali ang aming simbahan, mahina kaming mga mananampalataya at tinatanggap naman namin yun. At paulit-ulit namin yung inuusal sa Diyos na, Lord, palakasin nyo kami. Kung dito ako mahina, Lord, nahihirapan ako dito, alisin mo to. Kaya kahit na sinasabi nyong kayo nag-compile ng Bible, sabi sa Bible, huwag kayong maglalasing, ang daming lasenggo dyan sa Nazareno. Kami, kahit na may nakikita kaming mga lasenggo dyan o nag-a-addict dyan, naniniwala kami na darating ang isang senaryo na magbabago sila. Kasi, para saan pa ang paghuhukom kung lahat naman kami perpekto? Para saan pa yung paghingi namin ng tawad sa Diyos kung lahat kami perpekto? Kaming mga Katoliko, never kaming tinuruan ng aming simbahan na lahat tayo banal. Kaya kaming mga Katolik, araw-araw, minu-minuto, segundo, humihingi kami ng tawad sa Diyos kasi hindi nga kami perpekto. Bagamat kami mga Kristiyano, bagamat ang simbahan namin ay may sinaunang Kristiyano, katulad nila, may mga kahinaan kami. Dahil kalimitan din sa mga naging santo, sa naging banal ng Catholic Church ay dating masasamang tao. At isa na sa halimbawa dito si San Pablo, berdugo ng mga Kristiyano, pero nagbago. At ganun din ang tingin sa amin ng aming simbahan, na bagamat ito lasenggo to, ito malandi to, o ikaw pa pinakamasamang tao, katulad ni Pablo, naniniwala kami na magbabago din yan. Basta't sama-sama lang siyang ipinagdadasal. Wag natin pilit, wag natin i-connect yung kasalanan ng bawat tao sa mga referensyang ginagamit sa aming simbahan. Hindi mo yan pwedeng i-connect. Hindi porket nagkakasala ang mga Katolikong kaanib, ay pwede mo siyang i-connect sa Bible? Hindi. Yung Biblia, sinulat yan. Yung pagkakasala ng bawat tao, ginagawa natin yan. At walang ni isa ditong nabuhay, maliban kay Maria at kay Kristo, lahat tayo, araw-araw tayong nagkakasala. Wala pong taong hindi nagagalit, ni si Kristo nga hindi nakaligtas, nagalit din. Pero dahil yung pagkagalit ni Kristo ay para sa kabanalan, hindi yun maituturing na kasalanan. Hindi katulad sa atin. Nung tayo'y isinilang, makasalanan na tayo. Hindi tayo pwede na maging perpekto agad. At ang bawat tao na nasasadlak man sa kasalanan bilang isa sila sa kaanib ng simbahang Katolika ay nakadepende yan sa pinagdadaanan. Hindi natin pwede na yung kasalanan nila, i-connect mo doon sa isang tao na wala namang ginagawang masama.
Ang kasalanan ng isa ay hindi mo pwedeng sabihin kasalanan ng lahat. Kasalanan niya yon. Huwag niyong idamay ang ibang matitinong Katoliko. Dahil hindi naman lahat ng Katoliko lasenggo. Hindi lahat ng Katoliko magnanakaw. Hindi naman lahat ng Katoliko sinungaling. Hindi lahat ng Katoliko masasama. Kung may nakita kayong isang Katolikong lasenggo, siya yon. Huwag mo siyang irerelate sa ibang tao. Magkaiba yan kung lalagyan natin ng logic. Hindi po ba? Now, ngayon, eto yung gusto kong itanong sa inyong mga sulpot kayo, no? Napilit nyong sinasabi na kayong bumuo ng Bible, no? Kayo ang gumawa ng Bible, pero hindi nyo sinusunod yung nakasulat sa Biblia. May mga naka-line up akong tanong dito na baka sakali na magbukas din ng realization sa mga sulpot dito. Realization na hindi kayo pwedeng direkta na manghusga sa aming mga Katoliko dahil lang sa may kapintasan kami. Hindi ganun yon. Ang church namin, hindi kami dinidefine sa kasalanang nagagawa namin. Dinidefine kami ng church namin bilang mga anak ng Diyos. So no matter what, na masama ka man na Katoliko o hindi, ang simbahan namin laging itinuturo mahal ka ng Diyos. Kaya nga yung salitang habang may buhay, may pag-asa, sa Catholic Church yan. Yang statement na yan na habang may buhay, may pag-asa, nasa Catholic yan. Bakit? Yan ay nire-refer at dinidescribe sa mga taong makasalanan. Na hanggat nabubuhay ka, may pag-asa kang magbago. Pero hindi porket na ang taong to ay nasadlak sa kasalanan, ang tingin na namin sa kanila is nakakadiri ka, hindi ka Kristiyano. Hindi ganon ang tunay na Kristiyano. Kaya nga ang iniwang statement ni Christ, naparito ako para sa makasalanan. Dahil alam ni Christ na ang tao ay mahina. Ang tao ay makasalanan. Hihingi ka ng tawad bukas, sa susunod na araw magkakasala ka ulit. At paulit-ulit kang magkakasala. At hindi po kami mga perpekto. Now, sa mga nagsasabi na kayong mga Katoliko, kayo bumuo ng Biblia, hindi nyo naman sinusunod yung nakasulat sa Biblia. Ito yung una kong tanong. Sino ba ang nakakaintindi ng maayos sa Biblia? Sino ba yung mas nakakaunawa, mas nakakaalam, at mas may karapatang mag-interpret ng banal na kasulatan? Yung mga Katoliko na nag-compiled ng Bible o tong mga nagsulputang kulto na to na nakikibasa lang sa Bible? Sino ang mas may nakakaunawa sa batas na umiiral sa loob ng Bible, yung bumuo o yung komopya? Kung hindi yan binuo yung Biblia na yan, saan kayo kukuha ng batas ng isang simbahan? Ang mga kautusan sa Biblia, wala pang protestante, itinuturo na sa amin yan. Ang maganda lang sa aming simbahan, binibigyan ng kalayaan ang mga mananampalatayang Katoliko na gawin nila kung ano ang gusto nila. Bakit? Dahil yan ang regalo ng Diyos sa atin, free will. May kalayaan kami na gawin kung paano namin isa-celebrate ang buhay na bigay sa amin ng Diyos. Nasa sa amin na yon kung gusto naming maging masama, nasa sa amin na yon kung gusto naming maging mabuti. Hindi yan kinokontrol ng simbahang Katolika. Bakit? Freedom. Pero ganun pa man, bagamat kami ay binibigyan ng kalayaan ng simbahan kung paano kami mamumuhay bilang isang Kristiyano, itinuturo na po sa amin ang batas ng Diyos sa loob ng Bible. Bakit? Kami nag-compiled niyan. Kami bumuo niyan. Hindi pa nabubuo ang Bible, hindi pa yan na isusulat sa bagong tipan. Alam na ng aming simbahan ang batas ng Diyos, lalo na ang batas ni Kristo. Bakit? Because Jesus Christ founded the Catholic Church. Hindi nyo pa nababasa yung 10 utos ng Diyos na yung mga protestante kayo. Alam na namin yan because we compiled the Bible. Hindi pa nako-compiled ang Bible, alam na namin kung ano yung mga stand sa sacred images. Bakit? Wala pang Bible, may sacred images na kami. Ipinaliliwanag na yan ng aming simbahan.
bago nyo pa yan atakihin, bago pa kayo makapagbasa ng Biblia, hindi pa yan nabubuo, ang aming simbahan alam na ang batas ng Diyos, ng mga Kristiyano. Hindi ba? Alam na natin yan. Bakit natin alam? Dahil bago yan isinulat, nabasa muna. Pwede ka bang magsulat ng hindi mo nabasa? Masusulat mo ba pag hindi mo nabasa? So ano yung nauna? Yung pagbabasa o pagsusulat? Yung pagbabasa. Sino unang nagbasa para mabuo ang Bible? Catholic Church. Sino ngayon ang unang nakaalam ng aral ni Kristo? Simbahang Katolika. Bakit? Tayo ang unang nakabasa ng katuruan ng Simbahang Katolika ni Kristo sa pamamagitan nino ng mga sinaunang Kristiyano. Sino ba may sinaunang Kristiyano? Only the Catholic Church. Tayong mga Katoliko, tayo ay may early Christians. Sino nagsulat? Mga early Christians. Anong religion ng early Christians na to? Catholic Church. Sino ang unang nakaalam ngayon ng aral? Catholic Church. Kaninong aral yan? Kay Kristo. Kanino sumibol ang Christianity? Catholic Church. Kaya bago kayo mag-condemn ng mga kaanib ng simbahan, kayong mga sulpot kayo, na sinasabi nyo na kami ay tawag nito, kami ay bumuo ng Bible, di namin nasusunod yung kautusan, para sabihin ko sa inyo, yung mga kautusan na pinagmamalaki nyo, alam na namin yan, hindi pa buo Biblia. Hindi mo yan pwedeng isulat sa isang aklat pag hindi mo nabasa. Sinong unang bumasa ng mga turo ni Kristo? Catholic Church. Sino mga nagsulat ng mga turo ni Kristo? Catholic Church. Saan galing? Sa sinaunang Kristiyano. May sinaunang Kristiyano ba protestante? Wala. So, sino ang unang sumunod sa utos ni Kristo? Sa utos ng Diyos? Catholic Church. Bakit? Tayo unang nakaalam yan, hindi pa nabubuo Bible. Wala pang Bible na nag-e-exist. Alam na natin yan. Kaya nga natin binuo kasi alam natin. Kaya, sa ating mga Katoliko, itinuturo yan. Itinuturo sa atin yan kahit nung wala pang Bible kung ano yung do's and kung ano yung don'ts. Pero, nasa isang kaanib na lang yon kung susundin mo o hindi. At yung pagsunod na yan, kung susundin mo ba yung sinasabi ng isang pari sa'yo o hindi, karapatan mo na yon bilang isang tao. Dahil si Kristo hindi naman namwersa. Diba? Bago nga siya ipako sa krus Di ba bago siya ipako sa krus, dinuduraan siya, namwersa ba siya? Oy, maniwala kayo sa akin, ito yung tunay na aral. Namwersa ba? Hindi. Let the people live according to their will. Hayaan yung mamuhay ang mga tao ayon sa kalooban nila. If they want to be bad, go ahead. If you want to be holy, go ahead. It's your choice. But remember, at the end of the road, there's always a judgment. Lagi yan sa pinakahuling araw natin, lagi po yang may hatol. At lahat tayo ay hahatulan sa gawa. But the point is, ang aming simbahan ay hindi po nagkulang na kaming mga kaanib ng Katoliko na maging mabuti at magpakabanal. Kaya wag niyong isisisi sa ibang kaanib ng Katoliko kung bakit sila ganon. Hindi po yan kasalanan ng aming simbahan. Choice nila yun. Sila may gustong maging ganon sila. Choice mong maging masama. Choice mong maging lasenggo. Choice mong pumatay. Choice mong manggahasa. Choice mong magsinungaling. Choice mong maging ganyan ka. Ginusto mo yan. Pero kahit ganon, ang ipinapakita ng bawat kaanib ng Katoliko, kaming mga Katoliko ay walang karapatang humatol o humusga sa isang taong nagkakasala. Bakit? Hindi kasi kami Diyos. Ang tanging tinuturo ng aming simbahan, magbabago din yan. In His time. Laging nagbibigay ang aming simbahan ng pag-asa sa mga taong makasalanan. Ganyan kayo kasi selfish. Ganyan kayo makasarili. Tulad ng INC ni Manalo, kami lang maliligtas. Paano nyo nasabing kayo lang maliligtas? Kayo ba maghuhukom sa tao? Alam nyo ba kung anong magaganap sa araw ng paghuhukom para mag-claim kayo na kayo lang ang maliligtas? Sino ang nakakaalam
kung sino ang maliligtas ay hindi maliligtas. Are you God? Hindi pa nangyayari yung judgment day pero kayo may sagot na kami lang maliligtas. Are you sure? Maraming mga talata sa Biblia na nakitaan na ibinigay niya yung lahat. 'Di ba? Ibinigay yung mayaman nagdadasal, kung laging nasa sinagoga, nagpupuri sa Diyos, nagbibigay ng lagak, nagiging mabuti sa tao. Hindi ba? Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Kaya mo bang ibigay ang lahat ng yaman mo para sa akin? Anong sabi nung mayaman na yon? Sa susunod po, pagsisikapan ko. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Tanga, hangal. Sa araw na to, kukunin kita. Hindi ba? Pero gumagawa ng mabuti yon. 100% perfect yung attendance niya kung sa simbahan o sa sinagoga siya nagpupunta. Pero hangal, sa araw na to, sa oras na to, kukunin kita. Saan napunta yon? Saan napunta yung mayaman na yon? Pero feeling niya, ligtas siya. Feeling, pakiramdam niya, tuwang-tuwa sa kanya ang Diyos, galak na galak sa kanya ang Diyos. Yun ang nasa isip niya. Pero hindi niya alam, sa oras na yon, kukunin kita. Pero hindi niya pa rin sinunod ang kalooban ng Diyos. Ngayon, paano nyo malalaman, sabi ng INC, na protestante, na kayo lang ang maliligtas? Hindi naman naparito si Kristo para sa protestante. Hindi nagtatag si Kristo para magtatag ng protestante. Si Kristo ay hindi nagkatawang tao para magtayo ng protestante, para sabihin ninyong kayo lang ang maliligtas. Walang nakakaalam sa proseso ng paghukom. Walang nakakaalam kahit na sino sa atin kung sino ang maliligtas sa hindi maliligtas. Dahil tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan tayo mapupunta. Kaya ang aming simbahan, ang Catholic Church, never kaming tinuruan niya na maging mapanghusga ka. Never kaming tinuruan ng Catholic Church na kapag nakakita ka ng pulube, laitin mo. Hindi katulad ng ibang kulto rito, mga pulube bawal sa loob ng simbahan nyo. Tignan nyo kaming mga Katoliko, mapabaliw, mapapulube, mapawalang paa, walang damit, nasa loob ng aming simbahan. Bakit? Dahil ang tinuturo sa amin ng aming simbahan, pag-ibig. Huwag kang umuri ng tao. Mayaman, mahirap, may kaya, babae, lalaki, bakla at tomboy, basta't yan ay tao, mahalin mo, tanggapin mo dahil lang ng Diyos yan. Kaya yung mga nagsasabi dito na ang mga bakla, hindi kayo maliligtas, ang mga tomboy, hindi kayo maliligtas, may pag-ibig ba yun? May pag-ibig ba yung ganong statement? Hindi ba wala? Diyos ay pag-ibig. Di ba? God is love. Where is the love? If you are condemning every people dahil lang sa nakakagawa sila ng pagkakamali, wala kang pag-ibig sa kapwa mo. Iniisip mo na ikaw lang ang mabuti. Ang tunay na mabuting tao, binibigyan ng pag-asa yung nawawalan ng pag-asa. Yon ang tunay na Kristiyano. Kailangan ipararamdam mo, mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Hindi yung hindi ka maliligtas, bakla ka. Hindi ka maliligtas, tomboy ka. Kayong mga Katoliko, ang dami yung magnanakaw dyan sa kulungan. Nandoon ba yung pagmamahal? Wala. Bakit? Inuuri nyo kasi yung pagkakamali ng bawat tao. Kaming mga Katoliko, pinagdadasal namin sila. Kaya nga meron kaming sa rosary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pray for us sinners. Now and at the hour of our death. Amen. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Lahat kami nagkakamali. Kaya kapag may nakita kaming nakabilanggo, may nakita kaming pumapatay ng tao,
kahit halimbawa yung kaibigan namin nakapatay ng tao, hindi namin sila basta-basta kinokondem. Bakit? Dahil katulad niya, makasalanan din ako. At wala ako sa posisyon na ipagtabuyan ng isang taong nagkakasala dahil lang sa nagkasala siya. Dahil maging ako man ay hindi rin malinis. Kaya maling-mali yung sasabihin ninyo na kami bumuo ng Bible pero hindi namin sinusunod ang utos ng Bible. Oo, hindi lahat kaya naming gawin. Kaya nga nag-iwan si Kristo ng sakramento ng kumpisal. Sacrament of confession. Bakit? Kasi nga hindi kami perpekto. At dahil ang ipinamumukha nyo sa amin na kayo ang nakakasunod sa utos ng Diyos at hindi kami, tatanungin ko kayo, sino bang unang nakaalam sa utos ng Diyos? Protestante o Katolikong simbahan? Yang mga nilalatag ninyong talata na narito ang utos ng Diyos, ganito, ganyan, unang may kuri-kurinto pa kayo, mga bakla, di magmamana sa ganyan. Sino ang unang nakaalam niyan? Catholic Church o Protestant Church? Bago nyo yan malaman, mga protestanteng pulpul kayo, kami muna ang unang nakaalam niyan. Itinuro na yan ng aming simbahan na ganito ang pamantayan ng isang mananampalatayang Kristiyano. Dahil wala pang protestante, ang aming mga punong pari, ang aming mga sinaunang Kristiyanong ama ng aming simbahan, nagtuturo na sa amin. Kaya nga kami lumaganap, kaya nga kaming tinawag na Universal Church, which is the Catholic Church. Kasi itinuturo na yung batas na yan. Hindi lang sa aming mga Katoliko, pati sa mga pagano. Itinuro na yan ng aming simbahan. Kaya wag nyo kaming lalekturan kung ano ang pamantayan at batas ng Diyos na dapat naming sundin. Alam namin yan. Alam ng simbahan namin yan. Bakit alam ng aming simbahan? Kami po ang legit na Bible scholar because we compiled it. Kami ang lehitimo na may Bible scholar kasi kami nag-compiled ng Bible. Kaya kung meron mang makakaalam kung ano ang tunay na diwa ng batas ng Panginoon, kami yon, hindi kayo. Kasi kami bumuo ng Bible. So, sino dapat ang magkakaroon ng Bible scholar? So, sino dapat yung lehitimo na dapat magkaroon ng Bible scholar? Katoliko lang. Bible scholar. Sino yung pwedeng maging Bible scholar? Yung bumuo ng Bible. Sino yung bumuo ng Bible? Catholic Church. So, sino ang pwedeng mag-interpret ng Bible? Yung bumuo. Sino ang mas nakakaintindi ng salita ng Diyos? Siyempre, yung bumuo. Hindi pwede na yung nangopya ay mas magaling pa sa bumuo. Kaya wag nyo kaming tuturuan kung ano yung dapat naming maging ugali. Pagdating sa pagtingin sa banal na kasulatan, alam namin yan. Kaya lang may mga bagay na nakasulat sa Bible na hindi lahat kayang sundin. Na hindi lahat kaya nilang gawin. May mga tao na kahit nagbabasa ng Bible ay hindi pa rin perpekto pagdating sa usaping espiritual. Tao kami. Hindi kami perpekto. Kaya kung yung mga protestanteng pulpul dyan, mga pigsa kayo, kung feeling ninyo na kayo ay banal at 100% na mapupunta sa langit, kunin ka na ni Lord talaga. Sana kunin ka na ni Lord. Hiyang-hiya talaga kami. Makapintas kayo sa pagkakamali ng simbahang Katolika, parang feeling nyo, ang banal-banal. Sana kuhain ka na ni Lord. Kalawa, sa mga protestanteng banal yung tingin sa sarili na tong mga Katolikong to, mga makasalanan to. Wow, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako sa kaso ng mga founder nyo. Hindi ba? Walang trabaho pero bilyonaryo. Hiyang-hiya talaga ako sa inyo, makapang-uri at makapang-degrade kayo sa mga naging pagkakamali ng mga kapanalig kong Katoliko. Hiyang-hiya ako sa founder nyo na may kasong panggagahasa. Nakakahiya talaga sa inyo. Kalawa,
Ngayon, kung ang mga protestanteng ito, sila yung tama, bakit, kung ang mga protestanteng ito, kayo ang tama, pagdating sa pag-i-interpret ng Biblia, I repeat, kung tama kayo sa pag-i-interpret ng Biblia, mga protestanteng sulpot, bakit umabot kayo ng 40,000 denominasyon? Kayo pala ang tama eh. Lakas ng tama nyo O di ba? Kayo tama, Katoliko mali. Katoliko bumuo ng Bible, kami pa mali. Kakahiya naman talaga. Sana kunin na kayo ni Lord. Di ba? Kunin na kayo sana ni Lord. Imagine ninyo, tayo bumuo ng Bible, tas tayo mali. Tas yung mga kumopya ng Bible natin, sila yung tama. Nasa na mga utak-utak nyo, kayo makrung-krung kayo. Ngayon, kung tama ang interpretations ng mga sulpot, pagdating sa banal na kasulatan, bakit 40,000 kayo dito sa buong mundo nagkalat? Lahat kayo nagkiklaim, ako anghel. Ako yung son of God. Kayo pala tama bakit 40,000 kayo nag-aagawan sa iisang titulo? Samantalang kaming mga Katoliko, hindi kami denominasyon. The Catholic Church is a Christian religion. A monistic religion na kinikilala sa bayan mismo ng Diyos at ni Kristo, sa bayan ng Jerusalem at sa bayan ng Israel. Israel, yan ay bansa na monistic. At 3 monistic ang umiiral dyan. The Judaism, Christianity, which is the Catholic Church, and Islam. Kami yon, religion kami. Kayo 40,000 denominations, pinag-aagawan nyo yung isang aklat na binuo namin. At padagdag pa kayo ng padagdag. Kahit dito sa Pilipinas, palalaki ng palala. Akala ko ba lahat kayo tama? Akala ko ba lahat kayo tama? Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Ni Felix Manalo. Paano yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Paano yung mga tinatawag doon na born again? Yung mga nabautismohan, magpabautismo muli at kayo'y maliligtas. Hindi yun maliligtas kasi walang INC nakasulat. Ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay hindi nakabase sa pangalan ng iglesia. Tandaan nyo yan. Hindi po nakabase sa pangalan ng isang simbahan ang kaligtasan ng isang tao. Dahil hindi nag-iwan ng pangalan si Kristo. Ang iniwan ni Kristo pananampalataya. Hindi pangalan ng iglesia. Ang Catholic Church, nagbigay ng pangalan si Bishop Ignacio na Catoles para magkaroon lang ng identity yung simbahang tatag ni Christ. Kasi kapag wala nga naman tayong pangalan, paano tayo hahanapin? Diba? Kaya sa Bible may mababasa kayo, 'di ba? Iba-iba, may iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng taga-Corinth, iglesia ng mga panganay, ang daming iglesia. Iba-iba, may iglesia ng taga-Efeso. Iba-iba siya, bakit? 'Yon ay binibigyan lamang ng identity. Na pag sinabing iglesia ng Efeso, simbahan ni Christ 'yan. Kapag sinabing iglesia ng Corinth, tatag ni Kristo. Pag sinabing iglesia ng Diyos, tatag ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo, mga tao yan na sumusunod kay Christ. Tingnan nyo, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Ano yung tinutukoy dun sa mga iglesia ni Kristo? Tao. Pero kahit kailan hindi sinabi ni Christ, itatayo ko ang iglesia ni Kristo at ito'y protestante. Itatayo ko ang iglesia ng Diyos, MCGI at protestante ito. Hindi. Bakit? Dahil ang tinatag ni Kristong simbahan may kakayahang bumuo ng Biblia. At pag ang simbahang yon ay may kakayahang bumuo ng Biblia, sa kanila ipinagkatiwala ang kautusan ng Diyos na kung saan yon ang dapat sundin ng mga mananampalatayang Kristiyano. Diba? Mananampalatayang Kristiyano. Sino ang may karapatan na makapagsabi
kung ano ang kautusan ng Diyos, yung unang nakaalam o yung sumulpot na lang? Sino ba unang nakaalam ng kautusan ng Diyos? Protestante o Catholic Church? Sino ang unang nakaalam ng kasaysayan ni Kristo, ni Maria, ni Jose sa pagdadalang tao hanggang sa pagsilang, hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay? Sino ang unang nakaalam? The Protestant churches o Catholic Church? Saan nyo nalapat? Saan nyo nakita ang pagsilang ni Christ? Sino si Blessed Virgin Mary? Saan nyo nakita? Sa Biblia nyo nabasa, di ba? Who compiled the Bible? The Catholic Church. Sinong unang nakaalam? Katolikong simbahan. Bakit nyo kiniklaim na kayo kaya nyo mag-interpret ng Bible? Kayo alam nyo ang kautusan ng Diyos at alam nyo kung sinong maliligtas. Sino ang unang nakaalam ng kautusan ng Diyos? Yung bumuo o yung nakibasa? Yung bumuo o nakibasa? Kung hindi binuo ng Catholic Church ang Bible, saan nyo mababasa si Blessed Virgin Mary? Saan nyo mababasa si Christ? Malalaman nyo ba na si Kristo pinako sa krus kung hindi binuo ng Katoliko simbahan ang Biblia? Kung hindi binuo ng Katolikong simbahan ng Biblia, malalaman nyo pinako si Kristo sa krus? Kung hindi binuo ng Katolikong simbahan ang Biblia, makikilala nyo si Birhing Maria? Yayaman ba yung mga founder ninyo na walang ginawa kundi kuhain ng mga lagak ninyo na hindi kayo gumagamit ang isip? Para makapagsalita kayo sa aming mga Katoliko kung ano yung tama at kung ano yung mali at kung sino yung makakarating sa langit. Bakit? Sino ba una nagkaroon ng mga banal? May banal ba kayo? May santo ba kayo? Sino ang unang pinagpala sa biyaya ng Diyos? Bakit kami may santo? May mga santo ba kayo? Etong INC ni Manalo, may santo kayo? Born again na protestante, MCGI na protestante, may mga santo ba kayo? SDA, may mga santo kayo? Bakit may santo ang Katolikong simbahan? Dahil ang Katolikong simbahan ay pinamumugaran ng mga banal. Bakit? Because Jesus Christ founded the Catholic Church. Kung hindi kami founded ni Jesus Christ, so ibig sabihin ba, yung mga talata, yung mga sitas na mababasa sa Biblia ay hindi yan guided ng Holy Spirit? Hindi yan kinakasihan ng Diyos? Eh ginagamit nyo yung Biblia na yan? Oh, sige nga. Kung gumagamit kayo ng Biblia at alam nyo kaming mga Katoliko, ang may buo ng Biblia, sino ngayon ang pumuspos sa mga taong nagsulat dyan sa loob ng Biblia para mabuo? Sige. Bakit Catholic Church? Bakit kami? Bakit kami yung pinili ng Diyos? Kasi tatag kami ni Christ. Yang mga pagiging protestante ninyo na wala kayong ginawa kundi panay-uri sa pagkatao ng mga kaanib ng simbahang Katolika, bakit wala kayong banal? Yung mga founder ninyo na nagtatag ng iglesia, di ba dapat magiging banal yan? Oh, nagtatag ng iglesia eh. Dapat holy. Kasi kapag hindi naging holy yung founder ninyo, hindi holy yung simbahan. Hindi magiging banal ang isang simbahan pag hindi banal ang founder. Si Felix Manalo namatay, banal ba? Si Eli Soriano namatay, banal ba? Pag hindi banal ang founder, ano ang simbahan? Hindi din banal. Oh, bakit hindi banal yung founder nyo? Ba't hindi banal si Felix Manalo? Eh siya nagtatag ng simbahan ng INC sa Pilipinas. O bakit hindi banal? Dapat banal siya. Dapat holy. Dapat saint. You must be holy because I am holy. That is why ang tawag namin sa aming simbahan, One Holy Apostolic Catholic Church. One Holy. Iisang pananampalataya, iisang pagbibinyag, iisang Panginoon. Holy because our founder is banal. That's why may mga kaanib ang simbahang Katoliko, banal. Because our founder is holy. That's why the church, which is the Catholic, holy. Kaya kung holy ang simbahan, holy ang founder, magkakaroon kayo ng kaanib na holy. Ngayon, kayo, mga protestante kayo, sige, bakit hindi naging holy si Felix Manalo? Anghel pala eh. Kapag ikaw ay nag-claim ng tumititulo ka na ikaw ay isang anghel, bakit hindi siya namatay na banal? Ang aming simbahan ay pinamamahayan ng mga santo at mga banal. Kaya ng kaanib ng simbahang Katoliko na magbuwis ng buhay para sa aming simbahan. Bakit? Bakit? Dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa simbahan at nasa mga kaanib. Nagbibigay ng isang tapang, pambihirang tapang ang aming Panginoon para ipaglaban namin ang kanyang simbahang tinatag. Kaya ang dami naming martir.
Sino sa INC ang kayang magpapugot ng ulo sa Iraq, magturo kayo doon? Sino sa kaanib ng MCGI ang kaya pumunta ng China, magtatag kayo ng iglesia nyo doon? Kaming mga Katoliko, lumusob kami sa gitna ng mga pagano. Nagturo, nangaral, at tahasang nagtatag ng aming mga simbahan para sa mga tao. Kaya maraming namatay. Hindi kami takot sa mga pagano. Ngayon, kung kayo mga simbahan yung mga protestante kayo, ay kinakasihan kayo ng Diyos, punta kayo ng Iraq, Saudi, magtatag kayo ng mga simbahan nyo doon. Sa mga bansang komunista, sa bansa ng mga Muslim, sa bansa ng mga Budismo, kami ay may simbahan doon. Dahil bago yan maitatag, ang aming mga simbahan sa mga hindi katolikong bansa, ang ipinambayad ng mga kaanib dyan ay sarili naming dugo at sarili naming buhay. Kaya nga ang sabi ng aming simbahan, the blood of the martyrs are the seed of the Catholic Church. Yan ang aming binhi. At yang kamatayan na yan ng aming mga martir sa mga bansa na hindi katoliko, yan ang nagsilbing binhi kung bakit nagkaroon kami ng simbahan. Sino ang maglalakas loob na pumunta ng Iraq, ng Saudi, magtatag kayo ng inyong mga kapilya? May mga simbahan kami dyan. Ang dami naming simbahan sa mga komunistang bansa. Bakit kami nakapagpatayo ng aming mga simbahan bagamat hindi sila katolikong bansa? Dahil sa katapangan ng aming mga naging santo. Wala silang kinatakutan. At yung katapangan na yan ay natatanggap ng isang mananampalataya pag isa kang katoliko. Bakit? Diyan papasok ang kaloob ng Espiritu Santo. The fruits and the gifts of the Holy Spirit. Kaya kahit binabalatan na ng buhay ang aming mga santo, nagdadasal pa yan. Yung iba kumakanta, yung iba nagpupuri. Hallelujah to the Lord, hallelujah to the Lord. Unti-unti nang ginigilitan sa leeg, masaya pa silang nagpupuri. Bakit? Because ang aming simbahan ay pinuspos ng Diyos ng pag-ibig. Ang mga katolikong kaanib, bagamat hindi yan perpekto, bagamat nagkakasala yan, ang pananampalataya niyan sa Diyos bilang katoliko ay walang pwedeng gumiba, not unless babayaran nyo. Not unless babayaran nyo. Kaming mga katoliko, ang responsable kung bakit may Christianity. Kahit kailan, hindi nyo pwedeng sabihing sinungaling ang simbahang katolika. Bakit? Kung sinungaling ang simbahang katolika, sinungaling din ang Biblia ang gamit nyo. Dahil ang bumuo ng Biblia ay ang simbahang katolika. Kaya kung sinungaling ang simbahang katolika, sinungaling din ang bumuo niyan. At pag sinungaling ang bumuo, sinungaling din yung nabuo. Pag sinungaling yung nabuo, sinungaling ang Biblia. That's the facts. Admit it. Masakit ang katotohanan. Ina-admit nyo naman, di ba, na ang Catholic Church, sila ang bumuo ng Bible. O kung sinungaling ang simbahang katolika, sinungaling yung Biblia. Bakit? Sinungaling yung bumuo eh. O, kung pagano ang katoliko, pagano Biblia. Bakit? Katoliko bumuo ng Bible eh. O kung kaming katoliko bumuo ng Bible at kami ay pagano, pagano din yung Bible. Pagano din kayo kasi ginagamit yung buo namin. O, kung ang mga katoliko ay mga pagano, tatanggapin ninyo na yung pagdadaos nyo ng birthday nyo, pagano din. Bakit? Kalendaryo, katoliko bumuo niyan. Di pagano din kayo, nakiki-celebrate kayo, ultimo anniversary nyo ng mga INC kayo, mga pagano kayo, kami bumuo niyan eh. Kung sino yung bumuo, ganun yung magiging bunga. Kung ang bumuo ng kalendaryo, Catholic Church, at ang Catholic Church ay pagano, pagano yung kalendaryo. So lahat ng gumagamit ng kalendaryo, mga pagano kayo, hindi lang kami. Kung pagano ang katolikong simbahan, tatagyan ni Satanas. So lalabas, yung Bible na ginagamit ninyo ay gawain ni Satanas, hindi lang kami, kayo din. Kung ano ang pinupukol ninyo sa Catholic Church, ibabalik din yan sa inyo. Bakit? Kami ang foundation ng simbahang Kristyanismo, the Catholic Church. Kaya pansinin ninyo,
In terms of religions, ang tanging nag-iisa lang na kinikilalang Kristyanismong simbahan, Catholic Church. Why? Because we are the pillars and the foundation of truth. Kami ang dahilan kung bakit may Kristiyano. Dapat matuto kayong magtanong sa ibang religion. Andyan ang Muslim. Andyan ang Buddhist. Andyan ang Judaism. Dapat matuto kayong magtanong sa mga yan. Kahit kailan, kahit nung sumibol ang Islam, wala silang na-encounter na protestante. Sa lahat ng digmaan, sa lahat ng labanan, walang na-encounter ang Islam na protestante. Ang mga minartir ng Islam, Katoliko. Maraming minartir ang mga Islam na kaanib ng Katoliko, kaya kami may mga saints. Ang Judaism, marami silang minartir na kaanib ng Katoliko, kaya marami kaming saints. Ang lahat ng religion na umiiral sa iba't ibang panig ng mundo ay may mga minartir na kaanib ng Katoliko. Ni isa, wala silang na-encounter na protestante. Bakit? Dahil ang Christianity noon ay nagmula sa mga sinaunang Kristiyano na kung saan yan ay kinikilala naming santo at aming mga martir na hanggang sa kahuli-hulihang hininga sila ay nanatiling tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Hindi kayo pwede na magsasalita kayo sa aming mga Katoliko na dahil may mga Katoliko na nalilihis ng landas, ay pwede nyo na siyang i-relate sa banal na kasulatan. Hindi pwedeng ganon. Ang bumuo ng Biblia, ang nag-compiled ng Biblia, ay mga santo at mga banal. Hindi nyo pwedeng i-relate yan sa mga Katolikong hindi banal. Magkaiba yan. May Katolikong banal, may Katolikong hindi banal. May Katolikong mabuti, may Katolikong masama. Hindi kami lahat pare-pareho. Hindi porket nagkamali ang isa, mali na lahat. Hindi porket nadapa ang isa, lahat kami madadapa. Hindi. May mga Katoliko na magpasa hanggang ngayon ay nananatili sa kabanalan. At may mga Katoliko din hanggang ngayon ay nasasadlak pa rin sa kasalanan. Pero hindi porket sila ay nasa kasalanan, ganun na ang kabuuan ng simbahang Katolika. Mali kayo doon. Dahil magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagbibigay ng aral ng aming simbahan na we have to be holy because our Lord is holy. Ngayon, kayong mga protestante, itong mga INC na to may sasabihin ako sa inyo. Kung lahat kayong mga sulpot kayo, napulpul kayo, mga nyeta kayo nyeta. Lahat ng mga sulpot na to, kayong mga kulto, kung lahat kayo tama ang interpretasyon base sa pagkakabasa nyo sa Biblia, bakit hindi kayo nagkakaisa? Lahat kayo protestante. Diba? Nag-i-interpret sila, ito yung ibig sabihin nito sa sitas na to. Pag sinabing protestant, iisang katawagan lang yan. Kumbaga nasa iisang payong lang kayo. Hindi ba? Ngayon, kung ang mga protestanteng ito ay tama ang inyong interpretation sa Biblia, bakit hindi kayo nagkakaisa? Kaming mga Katoliko, bagamat nagkakaroon kami ng pagtatalo-talo, kaming mga kaanib, syempre ilalagay nyo na naman dyan yung God died literally, di ba? Nagkakaroon man ng pagtatalo sa interpretations namin dahil kami ay mga tao lang din, may kanya-kanya kaming mga opinion, pero ang aming paniniwala at ang aming aral ay iisa lang. Yan ay nasa magisterium. Kung ano ang turo ng aming simbahan, sumalungat man yan sa aking interpretasyon o hindi, nagpapasakop kami. Hindi kami pwedeng lumaban. Kasi magiging heretic ka.
heresy yung tawag sa'yo. So kami, kahit na meron kaming kanya-kanya kaming stand or point of view bilang isang mananampalatayang Katoliko, kapag sinabi ng aming pari, sinabi ng aming obispo, sinabi ng aming kardinal, sinabi ng aming Santo Papa na ganito ang aral ng ating simbahan, lahat kami nagpapasakop doon. Kaya nga meron kaming isang pananampalataya, isang pagbibinyag at isang Panginoon. At kami ay nagkakaisa sa iisang aral. Yan ay nagmumula sa aming konseho o mga konseho ng aming simbahan. Yan ay masusing pinag-aaralan ng mga dalubhasa sa Biblia na which is ang Katolikong simbahan ang bumuo. O kayong mga Protestant kayo, pag sinabing INC ni Manalo, Protestant. Pag sinabing MCGI, Protestant. SDA, Protestant. O lahat kayo Protestant, 40,000. Bakit kayo hindi magkakasundo-sundo? At naglalabanan pa kayo kung sino talaga yung may alam ng hula. Saan nyo nalaman yung hula? Nung nagbasa kayo ng Bible. Malalaman nyo ba yung mga hula na yan kung hindi binuo ng Katoliko yung Bible? Sino una nakaalam ng hula? Sino una nakabasa ng hula? Yung bumuo. Sino yung bumuo? Simbahang Katolika. Bakit simbahang Katolika ang bumuo? Kasi wala pang Bible, nag-e-exist na kami. So yung wala pang Bible, nag-e-exist na kami, anong nangyayari nung mga panahon na yon? Minamartir kami ng mga pagano. Yung mga panahon na hindi pa nabubuo ang Biblia, ang mga pagano ay busy sa pagpatay sa mga kaanib ng simbahang Katolika, nagpiesta sila. Nagpiesta sila sa dugo ng mga kaanib ng simbahang Katolika. Nagpiesta sila sa mga Katolikong nakikita nilang umiiyak. Nagpiesta sila sa mga Katolikong pamumugot ulo nila. Lahat ng mga pagano nagpiesta sa aming mga Katoliko kung paano kami iniisa-isang patayin. Tinatanggalan ng kuko, tinatanggalan ng mata, pinuputulan ng dila, ginigilitan sa leeg. Yan ang naging buhay ng simbahang Katolikong kaanib sa panahong hindi pa nabubuo ang Biblia na wala pang Protestante. Bakit pinupugutan ng ulo? Bakit sila minamartir? Dahil sa pakikipaglaban sa pananampalataya. Kaya sabi ni Kadasig Rosales, kung kami pagano, so aamin ka, yung Bibliyang ginagamit mo, pagano din. Ha? Kadasig Rosales, kung pagano ang simbahang Katolika, tatanggapin mo at yayakapin mong pagano yung Biblia. Yes or no? We compiled it. Kami bumuo niyan. Ganun lang ka-basic yon. Kasi kung lahat kayo isinisigaw ninyo ang Katolikong simbahan ay pagano, tanggapin mo. Tanggapin mo. Pagano Biblia ang gamit mo, yes or no? Sumagot ka. Kadasig Rosales, anong papasok? Sumagot ka. Kung pagano ang simbahang Katolika, tatanggapin mo yung kalendaryong gamit-gamit mo, pagano din. So pagano ka din. Ha? Tatanggapin mo na yung Bibliang gamit-gamit mo, pagano? So, pagano ka din? Kami ang creator ng Bible. We are the maker ng calendar. So, pagano ka? Yung petsa o birthday ng anak mo, pagano? Kasi pagano yung bumuo. Yung Kristong pinaniniwalaan mo na nakasulat sa Biblia, pagano? Kami bumuo. O ano? Wala tayo sa ribulto. Huwag kang tumalo ng ribulto rito. Huwag kang tumalo ng ribulto rito. So, tinatanggap mo. Si Maria pagano. Kami nagsulat kay Maria sa Bible. Ire-rebulto kita. Huwag kang mag-rebulto-rebulto rito. Ikaw ang ipapalit ko kay Manalo dyan sa EDSA. Ikaw ang patatayuin ko doon. Tatanungin kita, kung pagano ang Katoliko, tatanggapin mo si Maria pagano. Tatanggapin mo yung Kristo mo pagano. Bakit? Kami ang nagsulat ng Kristo sa Bible. Kami bumuo niyan. So kung pagano kami, pagano Kristo nyo? Kami bumuo eh. Sino unang nakakilala kay Kristo? Yung iglesyang wala pang Bible. Aminin nyo yan. Sino ang unang nakakilala kay Kristo? Yung mga taong sa panahon na wala pang Bible. Yung iglesia na hindi tatag sa Bible. Sino una nakakilala kay Kristo? Wala pang Bible, kilala na namin si Kristo. Hiyang-hiya na mahihiya sa iyo ang Roma sa 12 alagad. Nasa amin lahat ng labi. Isama mo pa si San Pablo.
12 alagad including San Pablo, 13 apostol na mga hentil, nasa amin lahat. Pagano pa? E di pagano din pala sila. Ang mga katawan ng 12 alagad including kay San Pablo ay hindi lamang dumaan sa proseso ng pagsusuri ng aming simbahan, which is the Catholic Church. Dumaan po yan sa science. Yan ay pinatunayan ng mga scientists ng siyensya na ito ang kanilang mga labi. Ngayon, kung nasa amin ang labi ng 12 alagad, including kay San Pablo, so mga pagano din sila. O sige, Reden J. Pasumala, sino nagsulat ng Biblia? Pangalanan mo. Anong taon, sang lugar, kailan nabuo? Sige. Reden Pasumala. Sabi ko sa'yo kakapal ang mga mukha nyo ha. Sige, tinatanong kita, Reden Pasumala. Sino nagsulat ng Bible, anong taon? Kailan yan natapos? Sagot. Kayong mga sulpot kayo, pakapal kayo ng pakapal. Kapal ang mga pagmumukha nitong mga to. Okay. Now, dito tayo sa huling tanong, no? Lalo na rito kay Reden J. Pasumalang makapal ang pagmumukha. Makinig kang maigi ha, boy kapal. Kapal mo. Okay. Nasaan tong mga kulto na to? Katulad ni Reden J. Pasumala, kulto ka. Nasaan tong mga kultong ito? Sa panahon na kinocompile yung Biblia. Alam natin that the Bible was compiled 4th century. At itong 4th century na to, dito unang nabuo ang Latin Vulgate. Ngayon, kung lalagyan natin ng logic, yung panahon na nabuo yung Latin Vulgate, which is Bible, asan kayong mga sulpot kayo? Sagot. Dali, para malaman natin kung sinong mga matitigas ang bagang dito. Dali. Yung nabuo yung Bible, saan kayo nagtatago? Ang tanong, nag-e-exist nga ba kayo? 4th century nabuo ang Biblia, may protestante na ba, Reden J. Pasumala? Sagot. May protestante na ba sa panahon ng Latin Vulgate Bible? Sagot. Yung fresh pa na kabubuo, yung Bible, fresh pa siyang nabubuo, fresh lang. Asan kayong mga sulpot kayo sa panahon na yan? Asan kayo? Ikaw Kadasig Rosales, tinatanong kita. Ang tatag ba ni Kristo protestante? Protestante ba tatag ni Christ? Ha? Sagot. Anong oo? Protestante tatag ni Christ? Talaga? Kaya po, di ba, mga kapanalig ko, no? Hindi porket tayo ay nagbabasa ng Bible, kahit Tagalog pa yung pagkakasulat na yan, hindi porket yan ay nababasa natin sa salita na, o lengguwahe na meron tayo, ay ibig sabihin tama na yung interpretasyon. Ang bawat interpretations ng ating nababasa, yan ay dapat magmumula sa mga Bible scholars. Hindi po porket na nababasa natin ang isang talata at ito ay ayon din sa pagkakasulat sa ating dialektong ginagamit, hindi po ibig sabihin tama ang opinion mo. Tama yung pagkaka-interpret mo. Ang bawat pahayag na mababasa natin sa Biblia, yan ay dapat munang masuri at mausisa ng mga Bible scholar. At itong mga Bible scholar na ito, ang siyang magpapaliwanag sa ating mga Katoliko na ganito ang tamang pagkakaunawa dahil yan ay inire-relate sa kasaysayan. Hindi po natin kasi maiintindihan ang bawat talata na nakasulat sa Biblia kung hindi nila muna yan iuugnay sa kasaysayan. Ang lahat ng bawat talata sa Bible ay may dahilan kung bakit ganyan ang pagkakasulat.
Ang lahat na nakasulat sa Bible ay isang kasaysayan. Kaya yan nabuo ng Catholic Church dahil tayo ang may hawak ng kasaysayan. Bakit ba hawak ng Catholic Church ang kasaysayan? Dahil wala pang Bible, may Catholic Church na. So therefore, kung wala pang Bible, may Catholic Church na, yung mga nangyayari sa panahon na wala pang Bible, history yun. History yon. At yung mga history na yon, sa panahon ng hindi pa nako-compiled o nabubuo yung Bible, yun naman ang isinulat ng ating mga sinaunang Kristiyano doon sa New Testament. Ang nagsaayos ng mga sulatin na ginagamit ng mga mananampalatayang Kristiyano ay ang mga Katolikong kaanib. Noon, ang mga aklat na ginagamit ng ating mga sinaunang Kristiyano ay wala yang talata. At hindi yan maayos na isinasalansan. Yan ay may kanya-kanyang pagmamay-ari, depende dun sa lugar. Kaya ang ginawa ng Catholic Church, sinipi ang lahat ng mga aklat at pinag-aralan from 300 books. You see? 300 books ang nasipi ng Catholic Church, 27 lang ang pinili. Sino ang pumili ng 27 books? Catholic Church. Bakit Catholic Church ang pumili ng 27 books dun sa 300 books na dapat sa New Testament? Dahil tayong mga Katoliko ang nakakaalam ng tunay na kasaysayan ng Christianity. Pag tayong nakakaalam ng tunay na kasaysayan ng Christianity, meaning to say, tayo ang nakakaalam ng tunay na naging buhay ni Kristo sa pamamagitan ng ng history. Bakit? Dahil ang Katolikong simbahan ay mayaman sa kasaysayan. At paano natin to mapapatunayan? Sa bayan ng Diyos, which is bayan ng Israel, ang lahat na naging tahanan ng ating Panginoong Hesukristo, maging ng kanyang mga alagad, maging ng mga tauhan sa loob ng Biblia, ay simbahang Katoliko po ang nakatatag. At kung simbahang Katoliko lamang ang nakatatag doon sa bayan ng Diyos, nangangahulugan ang kasaysayan ng bawat tinirahan ng mga pangunahing tauhan sa banal na kasulatan, tanging ang Katoliko lamang ang nakakaalam. At dahil alam ng Katolikong simbahan ang kasaysayan ng mga naging tauhan sa Biblia, tayo ay nagdesisyong gumawa ng sarili nating aklat. At itong aklat na to na ginawa natin, ito ay tinawag na Biblia na mismong Santo Papa pa ng Catholic Church ang nagbansag na Biblia ang tatawagin sa Biblia. At nang ito ay nabuo ng Catholic Church, ang Biblia na compiled, ito ay tahasang ninakaw ni Martin Luther at nagtatag ng imbentong sekta na born again. At dahil sa nagkaroon ng Lutheran Church, which is ito ay Protestant Church, ito ay nanganak at dumami ng dumami. Hanggang sa nagkaroon na rin ng mga sulpot na founder na Protestante dito sa Pilipinas. Diyan umusbong si Manalo, si Eli Soriano, o yung iba't ibang mga founder dito sa Pilipinas, si Master Pope na yan. Diyan sila nagsimulang nag-usbungan. Ang inyong ama, si Martin Luther, na isang magnanakaw. Dahil ang aklat na kanyang pinagkuhaan ng translations, which is the KJV Bible o King James Version Bible, ay hango sa Latin Vulgate. At ang Latin Vulgate, 4th century, yan ay ipinablish ng simbahang Katoliko bilang isang Kristyanismong aklat na gagamitin ng mga mananampalatayang Katoliko pagdating sa pag-aaral at pagdedepensa ng aming pananampalataya laban sa mga pagano, hindi laban sa Protestante. Wala po kahit kailang na-encounter ang mga iba't ibang relihiyon
na protestante. Ang na-encounter ng iba't ibang religion under ng Christianity is only the Catholic Church. And they all know, at kahit magbasa tayo sa mga kasaysayan, ang kanilang mga pinagmamartir sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo is only the Catholic Church. And that is the reason why kung bakit ang aming simbahan ay umuulan, pinamumugaran ng mga santo at mga banal. Dahil ang bayani ng aming pananampalataya, mga naging bayani ng aming simbahan ay taas noo at tumayo sa gitna ng mga pagano't nanindigan, handa kong ibuwis ang buhay ko para sa simbahang tatag ni Kristo. Ito lamang po ang Catholic Church. Kaya tayong mga Katoliko, kahit gaano pa nila tayong sabihan na kayo ay mga pagano, kayo ay mga sinungaling, kayo ay mga makasalanan, hindi pa rin nila pwedeng itago ang katotohanan na tayo ang nagmamay-ari ng Biblia. The Catholic Bible, the Bible is a Catholic book because ang bumuo ng Bible ay simbahang Katolika. At dahil simbahang Katolika ang bumuo ng Biblia, yan ay marapat lamang tawaging Katolikong Biblia, hindi Protestanteng Biblia. Dahil ang nagbuwis ng buhay para mabuo ang mga banal na kasulatang ito ay tayo lamang mga kaanib ng simbahang Katoliko. At dahil sa pagmamahal ni Kristo sa simbahang kanyang iniwan para mailigtas tayong mga Katoliko, ibinuwis niya ang kanyang buhay sa krus at sinabi, Pedro, anuman ang talian mo sa langit, tatalian sa lupa. Authority sa kanyang pagkabuwis ni Kristo sa krus para sa ikaliligtas ng mga makasalanan, yon ay iniaalay niya sa lahat ng tao and most especially sa aming mga Katoliko. Dahil ang Katolikong simbahan ay tatag ni Kristo. Hindi po kahit kailan magtatatag si Kristo ng protestante. Hindi protestante ang tatag ni Kristo. At hindi protestante si Kristo. Hindi protestante ang 12 alagad. Wala pong protestanteng sinaunang Kristiyano. Ang lahat po ng sinaunang Kristiyano, ang lahat ng mga Kristiyanong pinugutan, minartir ng mga iba't ibang religion, ng iba't ibang pagano, yan po ay sumasaklaw sa loob ng aming simbahan. Sila po ang tinatawag naming our early Christians. Kaya kahit anong pamamali ninyo sa aming simbahan, kami pa rin ang may hawak ng kasaysayan. Ang Katolikong simbahan ang unang nakakilala kay Kristo. Ang Katolikong simbahan ang nakasaksi sa kamatayan ng 12 alagad. Ang Katolikong simbahan ang naging saksi kung paano nailipat ang pananampalataya magmula sa Jerusalem papunta sa bayan ng Roma. Dahil ang Katolikong simbahan lamang ang siyang tatag ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia. Isang iglesia lang ang tinatag ni Kristo. Walang iba kundi ang simbahang Katolika. Dahil si Kristo ay nagtatag sa bayan ng Jerusalem na which is ipinagbabawal doon ang mga protestanteng simbahan. Kaya kung protestante ka, hindi ka tatag ni Kristo. So yun lang po, maraming salamat at sana nagustuhan ninyo yung ating presentations for today. So wait nyo bukas sa bukas magla-live ulit tayo, no? Kaso nag-iisip pa ako ng gusto kong aralin. So napa-live lang ako ng biglaan dahil may mga nabasa nga ako na dinidegrade ng mga protestante ang mga kapanalig nating Katoliko at hindi naman ako papayag doon, di ba? Ano pa, naging CFD pa ako. So, karapatan ko na ipagtanggol ko din yung mga kapanalig kong Katoliko. Kaya, bukas po, kita-kits po tayo ulit sa live presentations ng Sanrio. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At pakishare po itong naging live natin, no, para at least ma-inform yung mga ibang protestante na nauto, na hindi naiintindihan kung ano ang kahalagahan ng ating simbahan. Baka sakaling dumating ang isang pagkakataon na magbalik na sila sa ating simbahan at lahat tayong mga Katoliko maghahawak-hawak kamay, dedepensa, ipagtatanggol ang ating simbahan na siyang iniwan ni Kristo at tatag ni Kristo na makikita sa bayan ng Jerusalem na inilipat sa bayang nagkakabunga, bayan ng Roma. Once again, my name is Sanrio. Maraming salamat po sa inyong lahat.